Okay, so once again, grade 3, good morning. So, so start tayo with our first subject, which is ESP, values, or GMRC in other words. Yan. Okay, so our values 3. Okay, so our values 3 will start here, no? So, para masundan ng iba, so, dito po tayo mag-start sa Unit 2, Pampamilyang Pagpapahalaga. And then, all you have to do is to click Aralin for Nanay, Tatay, Mahal Namin Kayo. Yan. So, yan po siya. Yan. So, loading siya, no? Okay. So, you will start reading starting this from this page, no? It's 108. Okay. So, meron tayo diyang small part of a comic strip wherein pinapakita yung kwento about doon sa kaarawan ni nanay. Okay? So, yan po siya. So, matatapos yan until dito sa next page, which is page 109. Yan. Okay. So, what will you do later on or sa succeeding days, all you have to do is to answer this page, no? So, sasagutan nitong page 110. So, madali naman siyang sagutin, no? Since Tagalog naman siya. So, number one, ano ang gagawin mo kung ang isa sa iyong pamilya ay magdiriwang ng kanyang kaarawan? Ayan, so very basic siya, guys. So, number two, ano naman ang kahulugan ng pagbibigay ng regalo sa isang tao? So, halimbawa, kayo, no? Meron kayong malapit sa buhay nyo. So ano nga ba yung ibig sabihin kung bakit tayo magreregalo sa isang tao, no? So iba-iba tayo, may kanya-kanya tayong interpretasyon kung bakit tayo magbibigay ng regalo o gift sa isang tao. Okay, pangatlong katanungan, nalulungkot ka ba kung hindi ka nakakapagbigay ng regalo sa taong mahal mo? So may instances na kung saan ay dumarating talaga yung pagkakataon na kung saan ay hindi talaga tayo nakakapagbigay ng regalo, no? Even though hindi naman siya talaga required na magbigay ng regalo, pero at least kahit papaano ay na-appreciate natin yung ginagawa ng tao sa atin, especially pagka malapit sa atin yung taong pagbibigyan natin. So ngayon, anong ano yung magiging epekto in case halimbawa kung hindi tayo nakapagbigay ng gift doon sa taong mahal natin? Okay, number four, maaari ba nating tapusin ang kwento ni na Reggie at Ezra? Yan. So, syempre, yung yung tanong na yan ay depende dito sa nakalagay sa letter A at saka sa letter B. So letter A, nakapagbigay kaya sila ng regalo? So later on, malalaman niyo yan kapag binasa yung kwento behind that. So letter B, ano ang kanilang iniregalo? Ayan. So malalaman ang sagot once na binasa yan dun sa naunang mga page. Then number five, sa palagay mo, saan ilalagay ni nanay ang regalo ni na Reggie at Ezra? So, paliwanag ang sagot. Yan. So again, so yan ay masasagutan kapag binasa ng maigi yung maikling comic strip na nandoon sa naunang pahina. Okay? So again, paalala, kapag nalilimutan halimbawa yung page, kung anong page. Ayan, so gagawin lang if ever na na-upload ko to dito sa GC natin. So all you have to do is to to rewatch this video, no, para maalala nyo lang uli yung mga bagay na dapat gawin at ipasa ngayong December 4, Friday, no, 8 to 11. Yan. So, dako tayo dito sa page 112, letter A. So, alin-alin sa mga sumusunod ang nagpapadama ng pagmamahal sa ating mga magulang. So, lalagay lang natin ng check yung sentence na nagpapakita ng pagmamahal sa ating mga magulang. So, syempre, kapag wala, leave it blank. No? So, leave it blank. So, kapag kalimbawang nakaprint,
'Di ba pinrint niyo yung part na 'to, ayan. So, all you have to do is to check. So, kapag halimbawa naman kayo ay gagamit ng paper, so ang gagawin naman ay isusulat pa rin naman yung number. So, kapagka sa tingin natin hindi yun yung tamang sagot, bablangkuhan lang natin, okay? So, para din meron din siyang check o meron din siyang point doon sa ginagawa niyo, okay? So, yan po ang page 112. Yan, madaling-madali lang naman yan. Okay, dito naman po sa page 113 sa letter B, ayan, so lagi tayong maging tapat at totoo sa ating mga magulang. Ang pagsisinungaling o ang panloloko sa kanila ay pagpapakita ng kawalan ng utang na loob. So ating tandaan na utang natin sa kanila ang ating buhay. Paano natin may papakita na tayo ay tapat at totoo sa ating mga magulang? So makakapagbigay ka ba ng payo sa mga batang nasa sitwasyon? So isusulat ninyo ang possible suggestion na po pwede niyong ibigay dito sa mga sumusunod hanggang dito sa page 114. So, meron siyang sitwasyon. So, kung halimbawa kayo yung mga ate at kuya, ano sa tingin nyo ang ibibigay nyong suggestion para ito ay magawa ng mga batang nasa edad nyo. Ayan. So, babasahin ang page 113 tsaka page 114. Ayan. So, dito naman sa page 115, letter C, ayan. So, ang gagawin lang ay sumulat sa iyong mga magulang. So, sasabihin mo sa kanila ang pinakamahalagang regalong maibibigay mo sa kanila, lalo na't ngayon ay holiday season na. So, ipaliwanag mo sa kanila kung bakit iyon ang iyong napili. Ayan. So, ilalagay yung date, halimbawa, kung ngayon ito ginawa, so Disyembre 1, yan, taong 2020. Yan. So, mahal kong nanay, ang pinakamahalagang regalo ko sa iyo ay, sa nagmamahal, syempre, yung pangalan niyo dito. Okay, so yun yung page 115. Sa baba, para naman sa iyong tatay o sa iyong daddy. Then sa letter D, ang pagmamahal ay pagpapadama ng papalaga sa mga magulang. So bumuo ng so wag na to, no? So wag na pong gawin ang page 116. Ayan. So i-stop ko muna siya. Yan para ma-send ko kaagad-agad